We will think about the love of God sa pamamagitan ng Deuteronomy chapter 32. Pero, today our main topic, the love of God. Nasa Genesis 60 times, meron na po sa salita ng tungkol sa love of God. Love. Pag-ibig. Love. Exodus, 2 beses. Leviticus, 8 beses. Pero, bilang wala. Tapos, Deuteronomy, alam mo ba ilang beses, ulit-ulit mention itong salita ng pag-ibig, love? 29 beses. Okay? Some, awit. Awit, syempre, Book of Awit, maraming chapter. That's why 48 times. Proverbs, Book of Proverbs, 27 times na po. Song of Solomon, ito po, ilang beses? 58 times na po. Tapos Hosea, Book of Hosea mentioned the love of God, pag-ibig, 16 times. And then, Matthew, Book of Matthew, 14 times. Tapos, Marcos, 8 times. Lucas, 15 times. Gospel of John, ilang beses? 39 beses. Tapos, Unang Juan, First John, Unang Juan ito, 30 times na po. In the Bible, laging in-explain po tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Pero, Gospel of John, tapos Unang Juan, maraming beses na po. Di ba? Especially talagang the John, hindi po ito John the Baptist. Siya na po sa Apostle John. Apostle John, who wrote na po sa Ebanghelyo Juan o kahit Unang Juan, kahit hanggang sa Revelation, he mentioned pag-ibig ng Diyos mas maraming beses po. Pero nasa Lumang Tipan, especially sa Moses 5 aklat, mula doon po, Deuteronomy. Maraming beses po mention, ulit-ulit tungkol sa pag-ibig. Okay? Especially ito sa Deuteronomy chapter 32, in-explain po also detailedly tungkol sa pag-ibig ng Diyos. Book of Deuteronomy, una, in-explain po tungkol sa pag-ibig ng Diyos para sa Israelita. Diba? Pero today, our brother and sister, we have to dapat apply ang pag-ibig ng Diyos patungo sa Israel ito po para sa atin po. Okay? Para sa ating lahat ito. Pero ito, pag-ibig ng Diyos, the love of God, in the book of Deuteronomy, in-explain po the love of God, unconditional love na po. Ang unang part, in-explain po ito, pag-ibig ng Diyos ito, unconditional love. And second, ang pag-ibig ng Diyos bilang guide, Israelita. Bilang guidance po, para sa ating po lahat. Ang pag-ibig ng Diyos, ito sa pamamagitan ng satisfies our need. Meaning, God gives everything. O also God protectors. Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng His protection po. Tapos, ang isa pang paraan ng pag-ibig ng Diyos, ano ba? Ano ito? Training. Sa pamamagitan ng training, also, we can understand ang pag-ibig ng Diyos. Tapos, dahil bilang receiver ng pag-ibig ng Diyos, ano ba ito? May obligation. Meron na po talagang duty. Those who really receive or realize na po pag-ibig ng Diyos, meron na po talagang obligation. Okay?
Pero, kahit Israelita, meron na po talagang obligation, pero ang kanilang actual action, maganda ba o masama? Masama po. Kaya, that's why meron na po disiplina ng Diyos. Ang disiplina ng Diyos, ito din isang paraan ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Tapos, bilang receiver ng pag-ibig ng Diyos, sa loob ng church, we have to love one another. Okay? Tapos, nasa labas, we have to evangelize. Nasa loob ng church, love one another. Tapos, nasa labas, patungo sa mga hindi paligtas, ano ba? We have to share them ang pag-ibig ng Diyos. Kaya today, sa pamamagitan ng ang ganitong mga topic, sa pamamagitan ng Deuteronomy chapter 32, we will thinking ito, una, we will focus pag-ibig ng Diyos. Pero sa pag-ibig ng Diyos, sa ganitong, ibang-ibang mga parang po ito. Una po, pag-ibig ng Diyos, unconditional love. Unconditional love na po. Tingnan mo sa chapter 32, verse 8. Deuteronomy chapter 32, verse 8. Deuteronomy chapter 32, verse 8, verse 8 and 9, nang ibigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanilang pamana, ng kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao. Kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan, ayon sa bilang ng mga anak ni Israel. Verse 9, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan. Si Jacob ang bahaging pamana niya. Ito verse 8 and 9, ini-explain po, unconditional love na po ito. When you look at sa verse 6, ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Di matalinong bayan, ano ba ito? Israelita. Israelita, chosen people po, di ba? Chosen people. Pero ano ba? Ganyan ba ninyo gagantihan ng Panginoon? Ano ba ito? Verse 15. Verse 15. Ngunit, tumabas si Jesurun. Jesurun meaning ito, Israel. Tumabas si Jesurun at nanipa. Ikaw ay tumataba, ikaw ay lumalapat, ikaw ay naging makinis ng makagayoy, tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya. Ang ito po sa reaction ng mga Israelita. Diba? Pero, still, meron na po talagang pag-ibig ng Diyos para sa mga bayan ng Israelita po. Una po, unconditional love meaning, Israelita, walang dahilan. Walang dahilan why God chose Israel. Okay? And also same, why God loved us? Diba? Why God still, He loved us? Kahit masama. Diba? Kahit masama na ako, kahit marami ng mga maling gawa. Pero ang pag-ibig ng Diyos never stop. Laging God lovers. Tama po ba? Una po, God's love, unconditional love na po. Tingnan mo sa Deuteronomy chapter 4, verse 37. As I told you, nasa Genesis, 16 times ang salita ng pag-ibig. Exodus, only 2 beses. Leviticus, 8 beses. Pero Deuteronomy, 29 times na po, 29. Meaning, ulit-ulit, God mentioned, ulit-ulit po tungkol sa pag-ibig. 37, Deuteronomy chapter 4, verse 37, at sapagkat minahal niya ang inyong mga ninuno at pinili ang kanilang mga anak pagkatapos nila at inilabas ka sa Ehipto na kasama niya sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan.
sapagkat minahal niya dahil sa pag-ibig. Kaya inilabas ka sa Ehipto na kasama niya. Chapter 8, 15, 16. Chapter 8, verse 15, 16. Chapter 8, verse 15 and chapter 7 po. Chapter 7, verse 8. Chapter 7, verse 8. Chapter 7, verse 8. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon hindi dahil sa kayo'y mas marami kaysa alimang bayan sapagkat kayo ang pinakakaunti sa lahat ng mga tao. Kayo'y inibig at pinili ng Panginoon. Chapter 23. Chapter 23. Deuteronomy chapter 23, verse 5. Chapter 23, verse 5. Gayunmay, hindi pinakinggan ng Panginoon mong Diyos si Balaam, kundi ginawang pagpapala ng Panginoon mong Diyos ang sumpa sa iyo. Sapagkat, ano ba ito? Minamahal ka ng Panginoon mong Diyos. Sapagkat minamahal ka ng Panginoon mong Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Because God loves the Israelita. Kaya nasa lumang tipan, chosen people, ito Israel. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, una po para Israelita. Pero hindi lamang Israelita, kundi buong bayan, buong bansa. Pero nasa bagong tipan, sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Cristo, ang pag-ibig ng Diyos, ipapahayag po para sa lahat ng tao na po. Roma chapter 5, verse 8. Book of Roma, chapter 5, verse 8. Book of Roma, chapter 5, verse 8. We are thinking now tungkol sa unconditional love. Roma, chapter 5, verse 8, 3-1. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Paano? Paano pinatutunayan ang kanyang pag-ibig para sa iyo? Paano? Sa pamamagitan ng physical blessing? O dahil sa pera? Kung physical blessing o material blessing, syempre mayaman na lang. Diba? Ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng good body condition, kung gano'n ngayon, kung may, may coronavirus, kung meron na po ngayon sipon, langnat, kung may symptom ng coronavirus, kung gano'n, walang pag-ibig ng Diyos? Hindi. Ang pag-ibig ng Diyos, ito? Sa pamamagitan ng dugo ni Yesu Kristo. Kaya sinabi niya ito, noong tayo'y mga makasalanan pa. Makasalanan pa. Pa meaning hanggang ngayon, makasalanan. Diba? Hanggang ngayon, makasalanan pa rin. Pero si Kristo ay namatay para sa atin. Ang tunay ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus po. Unang Juan chapter 4, verse 9 to 10. As I told you, itong unang Juan, 30 times, meron na po salita ng love, pag-ibig. 30 times, marami na po, di ba? Ito unang Juan, only 5 chapter lang, 5 chapter. Pero ulit-ulit, 30 times na po, ulit-ulit mention pag-ibig ng Diyos. Unang 1 chapter 4 verse 9 to 10, 3-1. Dito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong ng anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan.
Dito, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, sinugo ng Diyos ang kanyang buktong ng anak sa sanlibutan. Tapos, Jesus, siya na ang buktong ng anak ng Diyos, siya na po, namatay na po na sa krus para pantubo sa ating mga kasalanan. Actually, we are not worthy. Walang karapatan para matanggap ng pag-ibig ng Diyos. Wala. Di ba? Pero, unconditional, the love of God. The love of God, unconditionally, God gave us. Halimbawa, if God made a condition, biblically unconditional, di ba? Pero, halimbawa, meron na po condition. Anong condition? If God made a condition, dapat, halimbawa, 6 feet. Dapat mataas ng 6 feet ang tangkat. Kung gano'n pwede po, they can receive the love of God. Kung gano'n sa baba ng 6 feet, lahat papunta sa impyerno. Di ba? O sinabi ng Diyos, dapat payat. Kung mataba, hindi pwede. Di ba? Kung meron na condition, kung may condition, dapat puti. Kung gano'n medyo itim, lahat papunta sa impyerno. Di ba? Kung may condition, dapat isang araw, 10 beses, dapat kailangan po maputing gawa. Tumutulong ng mga ibang kapwa. Every day, dapat 10 beses. Kung meron na po ganitong condition, Siyempre, pwede ba kahit 10 beses ng maputing gawa, isang araw? Tumutulong na sa inyong kapwa kahit 10 beses? Hindi pwede, di ba? O kay may condition, mula sa 10 utos. Sinabi ng Diyos, siyempre dapat, more than 5. Dapat, you have to obey every day more than 5. Pero mula 10 utos, meron po ba kahit isang utos? You really perfectly follow? Meron ba kahit isang utos? Wala. Di ba? Wala. That's why, if God made a condition, lahat papunta sa impyerno. Di ba? No one can receive ang pag-ibig ng Diyos. That's why God's love, unconditional love. Unconditional love. Hanggang ngayon, unconditional love na po. Halimbawa, pagkatapos ng ligtas, since you are saved, sa inyong buhay, maganda ba? Talagang maganda? Pagkatapos ng salvation, maayos na ba sa inyong Christian buhay? Kagabi. Maganda ba sa inyong buhay kagabi? What did you do kagabi? Ang mga ilang brother and sister, trabaho na, di ba? Trabaho. Pero mga ilang brother and sister, watching TV, game, di ba? Hindi maganda hanggang kagabi kahit. Pero, the love of God, unconditional love na po. Unconditional love. Ang ito po sa unang message ito sa Gawa, Deuteronomy chapter 32. Tapos, the love of God, ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng, guide. O sa pamamagitan ng satisfies our need o giving o protection po ito. Tingnan mo, Deuteronomy chapter 32 verse 10. Deuteronomy chapter 32, let's go back to main passage. Deuteronomy chapter 32 verse 10. Deuteronomy chapter 32 verse 10 po, verse 10. Basahin po natin sabay-sabay 3, 2, 1. Kanyang natapuan siya sa isang ilang ng lupain. Asa kapanglawan ng isang umuungal na ilang. Kanyang pinaligiran siya. Kanyang nilingap siya. Kanyang iniingatan siya parang sarili niyang mga mata.
kanyang kapanglawan ng isang umungal na ilang. Umungal na ilang. Nasa ilang. God made sa mga Israelita po. Pinaligiran siya, kanyang nilingap siya, kanyang iniingatan siya parang sarili niyang mga mata. Iniingatan siya parang sarili niyang mga mata. Mga mata, ibig sabihin, mula sa ating mga katawan, una talagang importante, mata. Diba? Mga mata, we are always take care ito mga mata po. Parang ganito po, God really take care mga Israelita. Hindi lamang Israelita, ang mga ligtas ng tao pa rin po. Sa Deuteronomy chapter 8, tingnan mo sa Deuteronomy chapter 8, verse 15. Deuteronomy chapter 8, verse 15 to 16, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at nakilakilabo na ilang na mayroon mga makamandang na ahas at mga alaktan at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan. 16, na siyang napakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng inyong mga ninuno, upang kanyang pagpakumbabayin at subukin ka, gawan ka ng maputi sa bandang huli. Ang itong Bible verse also, ini-explain po. Nasa ilang, 40 years nang nasa ilang, ano ba ito? Marami ng mga makamandang ahas at mga alaktan. Ibig sabihin talagang dangerous na po doon, dangerous. Pero ano ba? God protect them. O, tigang na lupa na walang tubig. Nasa ilang, disyerto na, walang tubig. Pero mula doon po, na siyang nakbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan. Ito po talagang miracle, di ba? Nasa ilang, kung walang pag-ibig ng Diyos, walang protection ng Diyos, lahat mamamatay. Parehas po, sa ating Christian buhay na po sa mundong ito, parang ilang. Disyerto po, disyerto. Di ba? Nasa church, okay naman po ito, mas maganda na. Pero nasa labas, sa inyong trabaho, sa inyong lugar ng ibang-iba, parang disyerto. Diba? Talagang dangerous na po. Marami ng mga temptation. Parang, ito na sa makamandang na ahas, meaning, talagang, satanas na po. Temptation, marami, tukso. Pero doon po, may talagang protection of God. Verse 4. Ang iyong suod ay hindi naluma. Hindi namaga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Sa loob ng 40 taon, ang kanilang damit hindi naluma. Kahit ang tsinelas, okay po. Why? Ito po talagang protection of God. 40 years na po. Chapter 29, tingnan mo sa chapter 29, Deuteronomy chapter 29 verse 5. 29 verse 5. 3 to 1. Pinatnubayan ko kayo ng 40 taon sa ilang. Ang inyong mga damit ay hindi naluma, at ang iyong sandalyas ay hindi nasira sa iyong paa. Naintindihan mo ba ito? Ulit-ulit, Bible mentioned that. Sa loob ng 40 taon, sa ilang po sa ilang. Pero, ang inyong mga damit ay hindi naluma, at ang inyong sandalyas ay hindi nasira sa iyong paa. Ang itong Bible verse, ngayon, para sa inyo, ang Israelita 40 years nang ilang, parang ganitong buhay na. Diba? May protection of God. Pero ngayon para sa iyo, ano ba ito? Itong same Bible verse. Matthew chapter 6. Mateo chapter 6. Pero na po isang brother,
Antong na antong ngayon. Gising ka na? Huh? Matthew chapter 6. Bilang pastor, I'm sorry, every sermon, oras na sermon, ako na, my job, ano ba? Preaching the sermon. Meron na po sa story, ang isang isang lola, sinabi niya, nasa Korea. The pastor said that, mga brother and sister, wake up! Huwag kang tulog. Pero do you know, anong sumagot ng itong nanay? Siyempre sa inyong sermon, sobrang antong na. Naintindihan mo? Ang pastor, ang boses niya o preaching style, sobrang antok. That's why mga member, medyo antong na talaga. Pero anyway, my job is, I will wake you up. Ang oras ng sermon. Chapter 6, verse 31 and 32, 3 to 1. Kaya't huwag kayong mabalisa na magsasabing, ano ang kakainin, o ano ang iinumin, o ano ang aming isusuot. Sapagkat hinanam ng mga hentil ang lahat ng mga bagay na ito. Batid ng inyong Ama sa langit ay kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ano ang aming kakainin, o ano ang aming iinumin, o ano ang aming isusuot. Ang mga hentil, dahil hindi paligtas, di ba? Ang mga hindi paligtas, walang tunay ng Ama, di ba? That's why, sa pamamagitan ng kanilang sarili, dapat inihanda po lahat. Pero sa ating Amang Diyos, alam niya ano ang kinakailangan ko. Ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin? O ano ang aming isusuot? Ang buhay ng 40 years ng ilang Israelita, God supports them. Diba? Kaya kanilang damit, hindi na luma. Kanilang sandalyas, hindi na naluma. Yes. Kahit walang brand ng Nike, pero local brand lang sa inyong tsinelyas. Diba? Sandalyas. Kahit walang magandang brand ng damit, pero ano ba? Kahit ukay-ukay. Walang kulang. Kahit walang karne sa inyong almusal, pero ano ba? May bigas. May gulay. Yeah, we can thank God. Pero do you know, minsan we are complain. Why? Dahil walang karne, walang baboy, walang manok. That's why may complain. Diba? Kaya Bible says, Hebrew chapter 13 verse 5. Hebrew chapter 13 verse 5. Hebrews 13, chapter 13 verse 5. Hebrew chapter 13 verse 5. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Importante, kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Sapagkat sinabi niya sa anumang paraan ay hindi kita iwan o pababayaan man. Kaya, panatang natin masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Masiyahan na kung anong mayroon kayo. Pero, dahil we compare ibang mga tao, siya na meron doon, ako wala. Siya may bagong cellphone, ako wala. That's why we complain. Diba? Pero sinabi ng Biblia, kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Kung ganon, we can thank God and also we believe that God will protect us
God will guide us sa buong buhay ko po. Awit chapter 48. Awit, Psalm chapter 48, verse 14. Awit 48, verse 14. Basahin po natin sabay-sabay 3 to 1. Na ito ang Diyos, ang ating Diyos, mapakailanpaman. Siya ay magiging ating panubay, magpakailanman. Ito ang Diyos, ang ating Diyos, magpakailanpaman. Siya ay magiging ating panubay, magpakailanman. Siya ay. We have to believe this word of God. Isa pa po sa awit 139. Awit 139, verse 24. Awit 139, verse 24. Awit 139, verse 24, 3 to 1. At tinang mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin, at panubayan mo ako sa daan walang hanggang. Panubayan mo ako sa daan walang hanggang. Kaya, ang pag-ibig ng Diyos po, una kanina, ang pag-ibig ng Diyos, unconditional love. Diba? Kaya without any condition, God saved us. Ang pag-ibig ng Diyos hanggang ngayon, unconditional. Diba? Tapos, ang pag-ibig ng Diyos, He guide. Sa 40 years ng buhay ng ilang, He guide to Israelita. Parehas, sa ating Christian buhay, parang ilang ito ngayon sa mundong ito. Pero He guide us, tapos, He gave us. He suffered everything. Tapos, He protect us. Ang ito po, the love of God. Tapos, isa pang ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ano ba ito? Training po. Training. Let's go back to Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy chapter 32. Deuteronomy chapter 32, verse 11 po. Deuteronomy chapter 32, verse 11. Basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Gaya ng agila na ginangalaw ang kanyang pugat, na pumapagaspa sa kanyang mga inakay. Kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak na kinukuha sila. Kanyang dinaldala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Ang ito po, ini-explain po, ang pag-ibig ng Diyos, ano ba ito? God training. Katulad ng agila, training ang mga baby agila po. Parang ganito po, I will show you sa isang video clip tungkol sa agila. Sorry, wait. Nasa agila po, di ba? Sobrang taas na po. Nasa bundok, may tuktong ng mga bundok o sa
Parang ganitong sa puno. Ang una po sa baby agila. Pero tingnan mo ito. Ang agila po ito, the baby and mother agila ito, training po ito. Look at ito, di ba? Baby, tapos mother. Baby and mother. Mother always flying together. Parang ganito po, para training. Ang mother, ang pakpak, very peace, di ba? Peace na talaga. Pero baby, hindi niya alam. Pero training po parang ganito po. Habang baby pa po sa agila, tingnan mo. Ang baby agila, ang una po ang kanilang sa pugad, bahay nila, very soft. Very soft. Ang dahon nito also, very soft to dahon. Para baby, di ba? Para baby. Pero habang lumalago, ang baby na maging malaki, alam mo ba? The mother agila, he removed mga soft part. He removed that. She removed. Ibig sabihin ng bahay ito, hindi soft. Parang sa tinik. Meron na po parang tining na lang. And then, he tried this, training ito, agila po para fly. That is also saying, God really training us sa ating Christian buhay na po. Awit chapter 32. Tingnan mo. Awit chapter 32. Awit 32, verse 10. Awit 32, verse 10. Verse wait. Verse 8 po, hindi verse 10, verse 8. Verse 8. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita at ang aking mga matay nakatitig sa iyo. Aking ipapaalam at ituturo sa iyo. Bakit? Diyos po siya na po sa ating Ama. Sa ating Ama, that's why God ipaalam at ituturo sa ating daan. Ang itong daan dapat mong lakaran. Bilang born again Christian, God already made us, ang daan ng ito dapat lakaran. Hindi po bilang hindi paligtas. Ang mga hindi paligtas, walang daan po sila dapat lakaran. Ang mga hindi paligtas, dahil sila na po, di ba, bilang makasala na hindi paligtas. Hindi paligtas, di ba? That's why, para sa kanila kailangan po salvation first. Kaligtasan muna po, di ba? Kaligtasan. Pero as a born again Christian, if we are really saved na po, meron na po ito daan, dapat lakaran ito. Meron na po ito. So bilang born again Christian. That's why, para lumalakad itong tamang daan, God, laging God training us.
Because laging meron na po sa maling daan. Here the Bible says, aking ipapaalam at ituturo sa iyo. Aking, Diyos. Sa aming amang Diyos na po. Tingnan mo sa Bible, sa Juan chapter 14. Ebanghelyo Juan chapter 14, verse 18. Ebanghelyo Juan chapter 14, 18, hindi ko kayo iiwan nag-iisa, ako'y darating sa iyo. Hindi ko kayo iiwan nag-iisa, ako'y darating sa iyo. I will not leave you, O orphans. I will come to you. I will come to you. I will not leave you, O orphans. Mga orphans, street boy, ano ba? Walang magulang, di ba? Walang tatay, walang nanay. Kaya kawawa po. Ang kanilang buhay talagang kawawa, di ba? Pero sa ating buhay na po, meron na po talagang spiritual ama. May spiritual ama po. Tingnan mo ito. Nasa penguin, nasa South Pole, penguin. Tingnan mo ito, baby penguin. Baby penguin laging together, father and or mother. Sa lopo, Pero tingnan mo, lahat ng ibang mga baby penguin may father and mother, kaya may protection. Pero tingnan nyo ito, isang penguin. Where is my mother? Where is my father? Ano ang mangyayari ito, baby penguin? Pwede ba buhay? Pwede ba survive? Ang ibang mga penguin, may father and mother. Pero siya na po, nawawala. He lost. Diba? Mamaya, freeze, tapos mamamatay. Tama ba? Pero, in our case, the Bible says, ano ba ito? Hindi ko kayo iwan nag-iisa. Ako'y darating sa iyo. Jesus Christ, yes, siya na po sa ascend sa langit. Pagkatapos ng namatay at resurrection, He went to heaven. Tapos, He came in this world again. Bilang, ano ba? Bilang Holy Spirit, God always together with us. Verse 16. At hihingin ko sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang mang-aliw upang makasama ninyo siya magpakailanman. Mang-aliw, isa pang mang-aliw, helper. Ito po sa Holy Spirit. Kaya Holy Spirit always together with us and guide us and protect us and also training us.
Tingnan mo sa Roma chapter 1, Roma chapter 1 verse 24. Roma chapter 1 verse 24. Kaya't dahil sa mga pangnanasa ng kanilang mga puso ay hinayaan sila ng Diyos sa karumian. Tingnan mo, hinayaan sila ng Panginoon. 26. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mga mahahalay na pangnanasa. 28. At palibhasa ay hindi nila minaputing kilalanin ang Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay ng pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Itong 3 verse, 3 times na po mention ulit-ulit. Ano ba? Hinayaan sila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos. Ano ba ito? Sige, gusto mo kasalanan ganito? Sige, bahala ka na. Diba? There is no more God's protection. Diba? There is no more concern ng Diyos. Sige, ganitong buhay, mabubuhay ka hanggang papunta sa impyerno. Parang ganito po. Open, parang ganito, di ba? Walang tunay ng tatay. Pero sa ating Christian buhay, bilang born again Christian, ganito ba? Hindi. Always God guides. He teaches. There is the God's training. Job chapter 23. Job 23 verse 10. Job chapter 23 verse 10. Ngunit nalalaman niya ang daan nilalakaran ko. Kapag ako'y kanyang nasubok at lalabas akong parang ginto. Nalalaman niya ang daan nilalakaran ko. Diba? Kanina also may sinabi ng Biblia, meron na po ang daan dapat lakaran. Kaya ito, kapag ako'y kanyang nasubok, ay lalabas akong parang ginto. Ang ginto meaning ito, dalisay ng ginto, ito po, tungkol sa ating pananampalataya po. Ang una po sa ating pananampalataya, mahina, baby Christian, di ba? Kaya kailangan po ito parang nasubok. God's training. Di ba? Ligtas na. Naligtas po, pero hanggang ngayon, medyo madumi. Sa ating Christian buhay, madumi. May maling gawa. That's why, sa pamamagitan ng training of God, yes, inalis po, isa-isa, medyo masamang mga bagay. Kay bisyo, kay kasalanan, o ibang-ibang mga maling gawa po ito. Kaya kailangan po talagang, ano ba ito? God's training. Kaya, pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng also ito, training. Kaya sa ating Christian buhay, meron na po araw-araw training of God. Kaya, we already receive na po talagang pag-ibig ng Diyos. Kung ganon, since we receive na po, tumanggap po sa pag-ibig ng Diyos. Kung ganon, ano ang gagawin mo? Ano ang sa inyong reaction bilang save ng tao? Let's read together. 3, 2, 1. Yes. Ano ang aking isusukli? Diba? Ibig sabihin itong Bible verse ini-explain po sa inyong reaction. Diba? Lahat niyang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng kaligtasan. That's why our reaction, meaning, ito po talagang meron na po, obligation. Ang tamang obligation. Kaya Deuteronomy, chapter 6, in book of Deuteronomy also, look at Deuteronomy chapter 6, 5. Chapter 6, Deuteronomy chapter 6.
Deuteronomy chapter 6 verse 5. 6:5. Sa lahat ng araw ng kanyang ito na Numbers po. Deuteronomy 6:5. 6:5. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos na inyong buong puso, at ng inyong buong kaluluwa, at ng inyong buong lakas. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Deuteronomy, ito in-explain po, pag-ibig ng Diyos para sa atin. Di ba? Tapos, bilang who are really receive na po pag-ibig ng Diyos, also in-explain po our obligation, dapat we have to love God. We have to love God. Kaya ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Chapter 10. Chapter 10, verse 12. Chapter 10, verse 12. Chapter 10, verse 12. Ang ngayon o Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi, matako ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya. Ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Ano ba hinihingi niya? Yes, dapat ibigin mo siya. Ibigin mo siya. Chapter 11, verse 1. Chapter 11, verse 1. Kaya't ibigin mo ang Panginoon mong Diyos at lagi mong sundin ang kanyang bilin, mga tuntunin, mga batas at mga utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Kaya, Bible ito po, una po, our obligation, ano ba ito? Love God. We have to love God first. Huh? Uli ito sa Deuteronomy in-explain po, we have to love God. Tingnan mo sa unang Pedro chapter 1. Unang Pedro chapter 1, verse 8 to 9. Unang Pedro chapter 1, verse 8 to 9. Unang Pedro, bagong tipan po. Bagong tipan, Unang Pedro chapter 1. Basahin po natin sabay-sabay. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinasampalatayanan, at kayo'y nagagalang na may galang na hindi may paliwanag, apuspos ng kaluwalhatian. Verse 9, na iyong tinanggap ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Hindi ninyo siya nakita, gayon may inyong iniibig. Bagaman ngayon ay hindi ninyo siya nakita, pero ano ba? Nagagala. May gala. Diba? Bakit? Dahil verse 9, ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Dahil ligtas na. That's why, kahit hindi nakita, kahit hindi ninyo siya nakita, pero ano ba? Yes, we love our Lord Jesus Christ. Kaya, pag-ibig, ito po talagang importante po. Ang unang pag-ibig ito mula sa Diyos. Diba? We receive ang tunay ng pag-ibig ng Diyos. And after that, also we love our Lord Jesus Christ, our Lord God. Kahit walang anumang mga bagay, pero we still love God. Habakkuk 3. Habakkuk, Mika, Nahum, Habakkuk, Zephanias, Mika, Nahum, Habakkuk chapter 3, 17 and 18. Habakkuk 3, 17 and 18. 3 to 1. Bagamat
ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni makakaroon ng man bunga sa mga puno ng ubas. Ang olibo ay hindi napumunga. At ang mga bukid ay hindi nagbibigay ng pagkain. Ang kawan ay alisin sa kulungan. At hindi na makakaroon ng bakahan sa mga sinungan. 17 ito, ang condition niya ito, ano ba? Talagang zero. Di ba? Talagang zero. Ang puno ng igos, hindi namumulaklak. Ni makakaroon man ng bunga ng mga puno ng ubas. Olibo din, walang bunga. Wala. Diba? Wala. Pero verse 18, 3:1, gayumay, magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Alam mo ba, pinaka-importante po ito, ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Diyos ng aking kaligtasan. Meaning, tingnan mo ito, Diyos ng aking kaligtasan. Diyos, siya na po tagapagligtas. Diba? God saved us. Kahit walang anumang mga bagay, pero God, He saved me. That's why, magagalang na ako. Kahit walang any condition. Tingnan mo sa Numbers chapter 20. Numbers chapter 20, verse 2. Numbers chapter 20, verse 2. At walang tubig na mainom ang kapulungan at sila'y makulong laban kina Moses at Aaron. Walang tubig. Wala, di ba? Tapos verse 5. Numbers chapter 20, verse 5. Bakit ninyo kami pinaahon mula sa Ehipto upang dalhin kami sa masamang lugar na ito? Hindi ito lugar na bukirin, o ng igos, o ng ubasan, o ng mga granada. At dito'y walang tubig na mainom. Kanina Habakuk, di ba? Walang bunga. Walang bunga ng igos, ubas, olibo, wala. Pero siya na pumaigala ng puso dahil sa Diyos ng kaligtasan. Pero ito, ang mga Israelita, marami ng complaint. Bakit? Sinabi niya ito, hindi ito lugar na bukirin. Walang igos, walang ubasan, walang granada. That's why, ano ba? They complained. Ibig sabihin ng puso nila, walang galak. Bakit? Dahil hindi niya alam gaano importante talagang kaligtasan po. Awit chapter 4, 7. Awit chapter 4, 7. Awit chapter 4, verse 7. Awit chapter 4, 7. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso, kaysa ng ang kanilang butil at alak ay sagana. Ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso. Ang itong kagalakan ng aking puso, hindi mula sa aking sarili. Naintindihan nyo? Ito na, ikaw, Diyos, siya na po naglagay ng kagalakan sa aking puso. Tama ba? Ang tunay ng kagalakan ito mula sa Diyos. Kaya ang itong kagalakan ito, ano ba? Ang ito po, ano ba? Kaysa ng ang kanilang butil at alagay sagana. Ang kagalakan ng Diyos mula sa Diyos, ito po talagang pinaka-importante kaysa sa lahat ng alimang mga bagay na po. Kaya, ang unang obligation bilang ligtas ng tao, ano ba? Yeah, we have to
love God. Dapat we must love God. Ang ito po talagang unang obligation. Ang problema, minsan, dahil sa mahirap ng situation, o minsan, dahil sa tamad. Kaya, parang ano ba, ang kagalakan ng Diyos sa ating puso, parang magiging maliliin na. Parang nawawala ang kagalakan. Ligtas pa rin, di ba? Ligtas pa rin. Pero katulad ng David, dahil sa kasalanan, kaya nawawala ang kanyang kagalakan po. Ito na awit, di ba? Awit 51. Awit 51, verse 12. Awit 51, verse 12. Awit 51, ito po, confession of David. Pagkatapos ng nakasala. Verse 12, basahin po natin sabay-sabay. Ibalin mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas at alalahanin mo ako na may espiritu ng nanais. Ibalin mo sa akin ang kagalakan ng inyong pagliligtas. Kaligtasan ito walang problem, di ba? Ligtas pa rin. Pero, nawawala po, ang kagalakan ng kaligtasan. Actually, since we got the salvation, we are happy. We really thanks to God. Pero when you commit a sin, can you thanks God? Talagang pinasasalamat sa Diyos kahit after commit a sin? Hindi, di ba? Pero, kung laging nakasala ulit-uli, kung ganon, ang kagalakan ng kaligtasan, magiging small and small po. Kaya, ang Christian buhay hindi masaya. Parang, we can feel burden. Bakit Sunday na ulit? Bakit may Wednesday sermon? Bakit Saturday Bible Academy? Parang ayaw papunta sa church. Why? Dahil walang kagalakan ng kaligtasan. Dahil sa kasalanan o dahil sa katamaran, iba-iba. Pero, kung meron na po talagang sa kagalakan ng kaligtasan, laging malaki, kung ganon, talagang masaya po. Sa ating Christian, buhay na po. Pero, ito, the Israel's the actual reaction. Even though Israelita tumanggap nila ang pag-ibig ng Diyos, di ba? Meron na po God's protection, guidance, and God support everything. Pero ang reaction ng Israelita, masama po. Tingnan mo sa Deuteronomy chapter 32. Let's go back to main chapter. Deuteronomy chapter 32. Verse 15. Verse 15, Deuteronomy chapter 32, verse 15. Ngunit tumaba si Jesurun at nanipa. Ikaw ay tumaba, ikaw ay lumalapat, ikaw ay naging makinis. Nang makagayoy, tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya at hinamag ang bato ng kanyang kaligtasan. Jesurun. Parang ito po sa lovely name of the Israelita. Sa paningin ng Diyos, Israelita talagang maganda. That's why, parang nickname, Jesurun like that. Lovely name. Pero, nanipa. Ikaw ay tumaba. Physically tumaba, ikaw ay lumalapat, ikaw ay naging manikis. Parang everything is okay naman. Pero nang makagayoy, tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya o hinamang ang bato ng kanyang kaligtasan. Ang ito po talagang hindi magandang point na po ang reaction ng Israelita. Verse 6.
verse 6, ganyan ba ninyo gagantihan ang Panginoon o hangal at di matalinong bayan? Ganyan ba ninyo gagantihan ang Panginoon? Ganyan. Diba? Katulad ng verse 15 po. Tingnan mo sa Deuteronomy chapter 8. Chapter 8. Ito din po in-explain reaction ng mga Israelita. Deuteronomy chapter 8, verse 12. Verse 12. Verse 12 hanggang 14. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon. 13. Kapag ang inyong mga bakahan at ang inyong mga kawan ay dumami na at ang inyong pilak at ang inyong ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami. 14. Ay mangmamatas ng inyong puso at ang inyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglalabas sa iyo sa lupay ng Ehipto, sa bahay ng paka-alipin. Verse 12 and 13, ano ba ito? Parang, marami ng mga blessing. Okay naman, everything is okay. Ang problema, that time, ano ba? Mangmamatas ang inyong puso. Hindi mapapakumbaba. Ang ito po problema po, di ba? Ang pinaka-importante also, Christian, sa ating Christian buhay, dapat humble mind. Mapapakumbaba. Dapat laging humble mind. We have to remember that, dati ano ba? Alipin, paka-alipin. Dati alipin ng kasalanan. Kaya papunta sa impyerno, di ba? Ito din, naglabas sa iyo sa lupay ng Ehipto. Bilang makasalanan, dapat papunta sa impyerno. Pero, we are saved na. Mula sa impyerno, we are saved. That's why, ano ba? Kailangan po laging magpapakumbabang puso na po. Ang mga Israelita, nakalimutan po ito. Nakalimutan po ito, ang pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo sa Hosea 11, Hosea, Daniel and Hosea. Daniel and Hosea. Hosea 11. Hosea 11, mula verse 1. Mula verse 1, basahin ko po. Nang bata pa ang Israel, minahal ko siya. At mula sa Ehipto ay tinawag ko ang aking anak. You can change that. Ang Israel ito po sa inyong sariling pangalan. Ang bata pa, si Brother Sangno, Brother Lee, minahal ko siya at mula sa Ehipto, mula sa mundong ito, mula sa kasalanan ay tinawag ko ang aking anak. Ito po salvation, di ba? Kaya verse 2, habang lalo ko silang tinatawag ay lalo naman silang lumalayo sa akin. Sila ay patuloy na nag-alay sa mga Baal at nagsusunog ng mga kamanyang sa mga Diyos-Diyosan. 3, gayumay, ako ang magturo sa Ephraim na lumakat. Kinalong ko sila sa aking mga bisik. Ngunit, hindi nila nalaman na pinagaling ko sila. Verse 4, akin silang pinatnubayan ng panali ng tao. Ang mga panali ng pag-ibig. Sa kanila, ako'y naging gaya ng nag-alis ng pamingkaw sa kanilang mga panga. At ako'y naglagay ng pagkain sa harapan nila. Verse 3 and dulo, ngunit hindi nila nalaman na pinagaling ko sila.
Hindi nila nalaman. That's why verse 4, akin sila pinanubayan ng panali ng tao, ng mga panali ng pag-ibig. Meron na po ito panali. Parang tali po, panali ng mga tao o panali ng pag-ibig. Ang ito po also, it is the image of the disiplina ng Diyos. Verse 8. Verse 8. Verse 8. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Paano kita papabayaan o Ephraim? Paano kita itatakwil o Israel? Paano kita gagawing tulad ng Adma? Paano kita ituturing na tulad ng Zeboim? Ang aking puso ay nababag sa loob ko. Ang aking habag ay nangingas. Ephraim, Israel. Ito po talagang sa Israelita. Pero sa atin, ito sa inyong sariling pangalan. Paano kitang gagawin tulad ng Adma? Adma and Zeboim. Ano ba ito, Adma and Zeboim? Ang Adma and Zeboim ito, ang lugar na po nabasag kasama ng Sodoma at Gomora. Ang Genesis chapter 19, meron na po, di ba, story ng Sodoma at Gomora. Dahil sa kasalanan nila, Sodoma at Gomora, nabasag. Nasunog po, di ba? Sa pamamagitan ng apoy at aspure. That time, hindi lamang Sodoma at Gomora. Ang tabi ng Sodoma at Gomora, meron na po, Adma and Zeboim also, nasunog po. Dahil sila din may kasalanan, di ba? Pero bilang born again Christian, meron na po talagang iniingatan ng Diyos. Kahit ikaw na medyo maling gawa, pero hindi po katulad ng Zeboim and Adma. Ano ba? Ephraim, Israel, kaya God will guide you. Meron na po, di ba, panali ng tao, panali ng pag-ibig. Ano ba ito? That is, ano ba? Disiplina ng Diyos. Kahit Israel actual reaction, masama na. Hindi maganda. Pero ano ba? Still, there is the love of God. Ang love of God, ano ba ito? Disiplina ng Diyos. Disiplina ng Diyos po ito. Deuteronomy chapter 8. Tingnan mo, Deuteronomy chapter 8, verse 5. Deuteronomy chapter 8, verse 5. Chapter 8, verse 5. 3 to 1. Alamin mo sa iyong puso na kung paano dinidisiplina ng tao ang kanyang anak, ay dinidisiplina ka rin ng Panginoon mong Diyos. Kaya para kay Israelita, meron na po talagang disiplina ng Diyos. Actually, buhay ng 40 years ng buhay ng ilang, ito din also isang disiplina ng Diyos. Bakit? Yes, may pangako ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pwede po papasok sa lupay ng Ganaim. Pero, ang 10 spies, masamang balita. Walang pananampalataya. That's why umiikon na po ulit-ulit 40 years hanggang mamamatay lahat ng mga matatandang tao. Ito din disiplina ng Diyos. Sa ating Christian buhay also, may disiplina ng Diyos. Have you experienced that? Disiplina ng Diyos? Did you really notice may disiplina ng Diyos? Walang disiplina. Kung walang disiplina ng Diyos, ano ba? Sinabi ng Biblia, anak sa labas. Verse 8. Hebrew chapter 12, verse 8. Ngunit kung kayo ay hindi dinidisiplina, na siyang naranasan ng lahat. Kung gayon, kayo ay mga anak sa labas at hindi mga tunay na anak. Kung walang disiplina ng Diyos, ano ba? Kanina, di ba sa Roma chapter 1 verse 24, 26, 28, ano ba? Uliludrit, hinayaan sila ng Diyos sa karumian. Hinayaan. Kahit ikaw na may maling daan. Pero parang walang disiplina ng Diyos. Ibig sabihin,
Parang baka, anak sa labas. Kaya kailangan po also check ng salvation. Pero, bilang anak ng Diyos, meron na pa talagang disiplina ng Diyos. Naintindihan nyo? Para ano ba ito? Correction. Anak, huwag kang pupunta doon. Maling dana ito. That's why God discipliners. Ang disiplina ng Diyos, ibang-ibang mga paraan po. Minsan, pwede po may sakit. May sakit, minsan, sa haliko, ang anak. Si David and Bathsheba, ano ba? They commit sin. Ang magulang po may kasalanan, pero disiplina ng Diyos, ano ba? Sa pamamagitan ng baby. Ang unang baby ni Bathsheba with David, may sakit na. Sobrang sakit. That's why David, he really confessed and prayed to God. God, please save my buhay ng anak ko, Diyos. Pero ano ba? Finally, God killed the baby na po. Minsan, dahil sa kasalanan ng magulang, ang disiplina kay anak ko. That's why, kung may sakit na anak, ano ba? Ang magulang, mas may sakit ng puso. Diba? Mas maganda na ako lang may sakit. Hindi na bata. Pero bilang mother and father, when we look at mga baby na sobrang sakit, ano ba? Grabe na talaga. Kaya minsan meron na po disiplina sa pamamagitan ng baby. Ibang-ibang mga paraan po disiplina ng Diyos. Kaya, sa harapan ng Diyos, kung mayroon kayo sa maling gawa, you have to look back yourself. Ang disiplina ng Diyos also, ito din ano ba? Pag-ibig ng Diyos po. Naintindihan nyo? Dahil sa minamahal ng Diyos, kaya may disiplina ng Diyos. Kung walang pag-ibig ng Diyos, ano ba? Hinayaan. Sige, bahala ka. Parang ganito lang. Diba? Tapos, bilang we receive ang pag-ibig ng Diyos, ano ba? Dapat in our case, love and evangelism. Love, ano ba ito? Sa loob ng church. Love one another. Kaya sa loob ng church, we have to love one another. Ito po sa bagong utos na po. John chapter 13 verse 34. May bagong utos. Ano ba? Love one another. Look at the Bible. Juan chapter 13, Ebanghelyo Juan chapter 13 verse 34. Chapter 13 verse 34. Chapter 13 verse 34. Basahin po natin sabay-sabay. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, mangmahalan din kayo sa isa't isa. Love one another. Ito po sa bagong utos bilang ligtas ng tao po. Okay? Bilang ligtas ng tao, love one another. Kaya sa loob ng church, we have to love one another. Without any condition also. God loved us, ano ba? Unconditionally. Unconditional love of God. That's why when we love also brother and sister in the church, do not make any condition. Meaning, siya na mabait sa akin, kaya I will love. Ito na condition, di ba? Dahil siya na, mabait sa akin, kaya ako din, I will love you. Ito na condition. Unconditional meaning, siya na masama sa akin, pero still, I will love him. Naintindihan mo? Do not make the condition. Love covered lahat ng mga mistake na po. And then, we have to love also sa labas. Love patungo sa mundong ito, ano ba ito? Evangelism po. Evangelism meaning we will share the gospel.
para sila ding maunawaan ang tunay ng pag-ibig ng Diyos. Noong December 31, New Year retreat sa Retreat Center. Also, I have the fellowship, personal fellowship with isang missionary. Isang missionary na po. Dati, he was the teacher. He was the English teacher dati. Pero, he became the pastor. Pero teacher na po, pero hindi na permanent teacher. May contract na lang, 1-year contract teacher. Pero, nasa school, he tried to evangelize mga estudyante. Pero, because he keeping evangelize mga children, that's why meron na po warning mula sa school. The school, even president, warning to him, "Oh, teacher, don't evangelize. Ikaw na English teacher na kaya teaching English lang. Do not teach Bible. Do not evangelize mga estudyante." Pero as a born-again Christian, yes, siya na po teacher, pero also born-again Christian. Kaya he tried to evangelize mga student. And finally, he was fired. He was fired. Pero, he couldn't stop evangelize. When I heard his testimony, I'm really shy. Why? Also, I have the experience when I was in the military, when I was the 2 years military service, I tried to also evangelize. In the military, marami ng mga makasama. Kaya, I tried to evangelize. And also, in the military, meron na po isang higher position who was saved brother also. Parang he has the really high position. Kaya meron na po ang kanyang sariling office sa military. Doon po tapos meron na po TV and DVD player. Kaya, I try to evangelize ang kasama ko. Every Saturday and Sunday, habang may free time, we went to office niya. Tapos watching Bible seminar. Mga 1 year, I try to evangelize continue. Pero, nalalaman po, medyo general manager, kaya also, he warning to me. Gusto mo pupunta sa kulungan? Bawal na evangelize na sa military. Sige, kung gusto mo sa kulungan, you try to evangelize. He warning to me. Medyo malakas, mga ilang beses. And also, our isang brother who has the office, medyo higher position, from the military also warning to him, do not evangelize. Kaya in my case, habang 1 year, I stop evangelize. 1 year, timing na ako. Sige, reading the Bible na lang. Personally, I just pray to God, reading the Bible. And I didn't evangelize. I didn't share the gospel in the habang military 1 year. Hanggang ngayon, when I look back, I'm really shy in front of God. Bakit ako na natatakot ng ibang mga tao? Bakit hindi ako katiwala sa Diyos? Hanggang ngayon, I'm really shy. May chance na evangelize. Kahit papunta sa kulungan, okay naman. Pero, actually, even military, hindi na papunta sa kulungan kahit evangelize. Pero, medyo takot na talaga. Kaya I didn't evangelize. Jeremiah chapter 8:20. Jeremiah chapter 8:20.
Jeremiah chapter 8, verse 20 hanggang 22. Jeremiah chapter 8, verse 20, 22. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Bakit nga hindi pa naibabalik ang kalusugan ng anak ng babae ng aking bayan? Ang pag-ani ay nakaraan. Ang tag-init ay tapos na. At tayo'y hindi ligtas. Bakit marami ng mga tao hindi pa ligtas? May tamang panahon, marami ng mga chance na para maligtas. Pero bakit hindi ligtas? Why? Dahil ang mga born again Christian, tahimik po ang kanilang bibig. Dahil ang mga born again Christian, hindi pa evangelize, kaya hindi ligtas. Chapter 20, Jeremiah chapter 20 verse 9. Chapter 20 verse 9. At akong aking sasabihin, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Waring sa aking puso ay may nag-alap na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Parang, hindi ko na siya babanggitin o magsasalita pa sa kanyang pangalan. Kaya, I will not evangelize, timing na ako. Focus na lang sa aking Christian buhay lang. Kung gano'n, may kapayapaan sa puso, masaya. Hanggang ngayon, I'm guilty. 20 years ago, bakit ako natahimik? Huh? Hanggang ngayon, I'm really guilty na ako. Waring sa aking puso ay may nag-alap na apoy na nakakulong sa aking mga buto. At ako'y pagod na sa kapipigil dito at hindi ko makaya. Ibig sabihin, ano ba? Dapat evangelize. Dapat evangelize sa mga ibang tao po. May Grand Bible Seminar po, di ba? May Grand Bible Seminar. Bilang those who receive na po talagang pag-ibig ng Diyos, we have to evangelize. We must evangelize. Meron pa po isang linggo, di ba? May isang linggo pa. May chance na po hanggang Grand Bible Seminar. Kaya, we have to share, we have to invite ang sa inyong mga kakilala mo. Una, sa inyong family. Neighbor, best friend, lahat, invite muna po. Habang Grand Bible Seminar, dapat magiging puno ito sa main hall. Gusto mo ba Bible Seminar ganitong member lang? Gusto mo? Hindi, di ba? Mas maganda po, puno ng ito sa main hall. Pero if you will not evangelize, parang ganito na lang, ikaw lang ito. Meron na po mga member, Pastor, may pasong na ako. Pastor, may sakin na. Kaya parang Bible Seminar also will be absent. Hindi maganda. Dapat ang isip mo, itong Grand Bible Seminar, I will join. Dapat ang isip mo, I will join itong Grand Bible Seminar. Tapos, hindi lamang ikaw. Dapat also ano ba? Evangelize nyo sa inyong mga kakilala. Okay? Let's pray together. Amang Diyos, maraming salamat po sa ganitong mahalagang oras po sa Sunday service. Ama, please help to our